ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pasalamat tayo kay Allah na binigyan naman tayo ng magandang pagkakataon upang may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa wikang Arabi para sa mga nagsisimula. Arabic language for beginners. So, pagpapatuloy natin ang mga natitira pang mga lessons sa ating aklat na ito. Bale, inshallah, itutuloy na natin yung ating pag-aaral sa ating aralin pangwalo na ang kanyang title ay Tagyir Ashkal al-Huruf, ang pagbabago ng hugis ng mga titik sa alpabetong Arabi. So, napag-aralan natin yung from the very beginning, kung ano ang forma niya, anong itsura niya, anong mga Arabic letters, hanggang sa marami na tayong mga na pag-aralan doon sa mga reading, pero hindi pa sila magkakadugtong. Pero dito, pag-aaralan natin kung paano ang pagdudugtong ng mga letters, lalo na kung na-form na ito ng salita. So, ayan, ang mga nag-aaral ng wikang Arabi, sa unang pagkakataon ay nahihirapan kilalanin ang mga titik ng Arabi kapag nagsanib ito upang bumuo ng mga salita. Kapag ka nagkakunik-kunik na yung mga letters, siyempre nababago na yung kanyang forma, yung mga ulo na lang makikita mo doon, yung mga tuldok na lang, wala na yung kanyang mga buntot, yung kanyang mga katawan dahil putol na kasi nakakabit na siya doon sa sumunod na letter o before o kaya after. Depende sa uri ng mga letters. So dito, inshallah, makikita natin ang halimbawa ng mga letters na mga magkakahiwalay at saka magkakabit-kabit na. Tulad nito, ito yung kanyang letter, yung titik o litra, yung alif na hamsatul wasal, alif na ganyan, walang hamsa. Mayroon namang alif na may nakapatong na hamsa. So, mayroon silang different function. Sometimes magkapareho, pero kaya nga sila magkaiba nung hitsura from the very beginning kasi meron silang different na function, inshallah. So, unahin natin yung alif na itong mayroong nakapatong na hamsa. Ayan siya, oh. Alif, tapos may hamsa. So, ang kinukwenta dito ay hamsa. Pag ganyan, mayroon siyang fatha. So, babasahin natin ng a, tapos kha, then the. A, kha, the. So itong word na akada, ang alif dito yan, ginawa kong red, nilagyan ko siya ng red color para makita natin yung mga alif kung nasaan siya. So kapag ikakabit mo na yung word na akada, kapag pinagdugtong mo na, ganito yung mangyayari sa alif. Ang alif ay nasa unahan. So ito ang alif dito ay beginning form, dito naman ay middle form, doon naman ay final form. So nasa unahan siya, nasa gitna, at saka nasa hulihan. Okay? Para mas maintindihan. Okay? So, ang alif, kapag ka nasa unahan siya nung salita, ayan yung forma niya. Kapag ka nasa gitna siya nung salita, ayan siya sa gitna, ganito yung kanyang forma. Okay? Dito naman, ayan yung alif sa hulihan. So, pagka kinabit na, ganito ng kanyang forma. So, titingnan natin kung paano nagkakabit yung mga words. Ayan, o. Akhada. So, nandito yung alif. Ayan siya. Then yung kha, nasa gitna siya. Hindi siya pwedeng maikabit doon sa alif dahil ayon sa pag-aralan natin na ang alif ay hindi ka pwedeng magkabit dito. Dito banda, pwede siyang ikabit. Pero dito, hindi tatanggap ang alif ng kabit kasi pag ikinabit mo, kaya dinugtong mo yan, ang hitsura ng alif ay magiging lam. Parang magiging beginning form ng lam. Kaya ganyan siya para steady yung kanyang personality. Ganun. So ayan o. Then yung kha, tatanggap siya ng koneksyon. Ayan yung kha, then tatanggap siya ng koneksyon dito sa kanyang right side.
Both side yung ha, tatanggap siya ng sa kaliwa o kaya sa kanan. Pero ang alif, tatanggap lang siya ng dito sa kanyang kaliwa. Ibig sabihin, pwede siyang ikabit, pero hindi siya pwedeng dugtungan dito. Dahil hindi siya tatanggap. Kasi magbabago yung itsura niya pag tinanggap niya yung ikokonik sa kanya. Tulad nito, ayan o. Akhadha. Ayan yung alif. Ito yung ha sa middle. Ito yung dal sa final. So, akhadha. So, dito naman sa pangalawang word, sa la. So, nasa gitna ang alif. Anong mangyayari sa kanya? Yung alif na iyan ay magkakaroon siya ng koneksyon doon sa sin. Ito yung sin, tapos meron siyang koneksyon ganon, then dumugtong naman itong alif. Kaya nakarugtong na siya sa la. Itong lam, hindi natin maikabit ang lam doon sa alif dahil doon sa rules natin, ang alif ay hindi tatanggap ng koneksyon dito. Pero pwede natin siyang i-connect dito. Ayan, yung alif, nakakonek siya doon sa sin. Ito yung sin. Tapos, bali itong buntot niya na ganyan, ano na lang siya, pina-straight na stress. Ayan siya. Oh. So, half-half sila dito ng koneksyon. Yung koneksyon ng sin at saka yung koneksyon ng alif na ito siya. Okay, pero pinag-usapan natin muna dito ang alif. Letter O na yung sin doon sa sa baba. So, dito naman sa final, yung mim nasa dulo. Kaya, ito siya ang forma niya. So, nakakabit na siya sa mim, ikinabit sa mim, at ito na yung mim. So, yung alif nakakabit sa mim. Tingnan mo, yung mim na iyan, andito, beginning form yung mim, nasa unahan siya. Tapos yung ha, nasa middle form. Nakakonik siya sa mim, at nakakonik naman sa mim. Ito na siya. Oh. Yung ha, ganyan na. Nakakonik siya sa mim, at saka yung next na mim, nakakonik sa ha. Tapos ngayon yung alif, nakakonik sa mim. So, nakita ninyo ang ating trabaho. Word na akhada, ito na, kabit na. Akhada. Tapos yan, sa ala, ito. Sa ala, nakadugtong na yung alif. Doon naman, word na mahma. Sukon itong dito. Yung dito sa, yan, sa ha, sukon yung kanyang vowel. Ganyan. Sorry. Ganyan. Sukon. Sorry. Ganyan siya. Mahma. Ayan o. Mah. Sukon ang ha. Mahma. Okay? So, mahma. So, nakita na natin ngayon ang proseso sa alif. So, yung alif na walang nakalagay na hamsa, nandun siya sa dulo. Nagagamit siya sa long vowel. Kaya no, mahaba siya. Pero itong alif na ito, doon siya papasok sa unahan at saka sa gitna. Pwede rin siyang pumasok sa dulo. Depende doon sa word na nangangailangan ng alif na mayroong hamsa. Inshallah, makakita din tayo ng mga maraming example sa future. Ang importante nakita natin itong alif kung paano ang itsura ng alif sa beginning form, sa middle form, at saka sa final form. Ayan yung sinabi natin. Ito yung titik or letra. Ito yung kapag nasa unahan, ganyan ang itsura niya. Kapag nasa gitna, itong itsura niya. Kapag nasa hulihan, ito yung itsura niya. So, nung pagkabit-gabitin natin, ayan na ang alif sa beginning, ito sa middle, ito sa final. Inuulit-ulit ko para maintindihan ng ating mga brothers and sisters na talagang zero pa sa knowledge ng pagsusulat ng Arabic. Okay? Pagtiyagaan ninyo yung hirap o pagod ng pakikinig o pagsusubaybay. Ganon din ako. Naghihirap din ako, pinaghirapan ko rin yung pagpapaliwanag. Pero sinisikap ko na maipaliwanag ko sa inyo ng mabuti para matuto tayong lahat ng Arabic. Dumaan din ako ng sitwasyon ninyo ngayon na napakahirap. Pero sa ngayon sa akin, alhamdulillah, although hindi rin ako perfecto, pero kaya ko na kayong i-guide para matuto kayong magbasa, alhamdulillah, biidhnillah. So ito naman, ang next naman na word, ito naman next na letter ay ang ba. Ayan yung ba sa independent form. Tapos meron tayong word dito na ba, by, to. Itong walang mga vowel, understood yan na sukon. Kahit hindi ko nilagyan ng palatandaan, ito nilagyan ko ng palatandaan. Basta yung walang mga vowel dyan, sukon yan. Understood na wala siyang vowel. Vowelless siya. Kaya tulad nito, babasahin mo ng by, to. Yan. By, to. So yung ba na yan, andito sa beginning. Ayan sa beginning. Tapos ito yung forma niya dito. Bumaba. Ayan yung ba sa beginning form. Ito ang ba sa middle form. Ito man ang ba sa final form. So, ayan siya. Meron tayong word dito na by to. So, pag nakakunik na, ayan na yung ba
Nasa beginning siya, nasa gitna yung ya, nasa dulo yung ta. Okay? So, ang ba ang tingnan ninyo, ayan siya. Mayroon ditong word na hiwa-hiwalay pa, by, to, nung pagdugtungin na natin, so kailangan magiging ganito ng itsura niya. At kakabit sa kanya yung ya, and then kakabit sa kanya yung ta. So, nandito na yung word na by to, ito siya, by to. Okay? Pangalawang word, hablo. Hablo. Then, ang ba sa gitna, nandito ang ba sa gitna, ayan yung sample niya dito, may kulay. Ayan siya, ayan yung ba. Kabit siya dito sa ha, at kabit siya sa lam. Kaya ito nang itsura niya. Yan. Hablo. Hablo, nung magkabit na, yung ha, beginning form, din yung ba, kung mabit na yung ba, ayan, nakabit dito, tapos ito namang lam, mayroon na siyang kabit ganyan. Mayroon siyang connection dito. Pag hinati-hati natin sa ibang explanation o sa ibang pagsulat, yung itong gitna na ito, itong connection na ito, so paghatian nila, ito din paghatian nila. So may karugtong dito na para sa ba, may karugtong para sa ha. Ito naman, may karugtong dito na para sa ba, meron naman karugtong dito na para sa lam. So yun, ganun lang. Pero dahil sa pagsusulat na ng formal, so hindi na masyadong habaan pa. Pero sa example natin, tulad nitong ginawa ko dito, ayan siya, yan yung ba para sa example na makikita natin mga halimbawa. So ito yung word na hablo, nasa gitna ang ba, dito naman ay kalbo. Kalbo, ang ibig sabihin ng kalbo, heart. Nakakatawa, kakala natin yung lalaki o babae na kalbo. Pero anyway, ang meaning nito ay heart. Mayroon pang another na word na kelbo, ang beginning niya ay ka, ang meaning naman ay dog, aso. So kung kaf ang beginning niya, ko, so kalbo, ibig sabihin ito ay puso. Pag sinabi mo naman na kelbo, ang dito sa unahan ay letter na kev, kelbo, ang meaning naman doon ay aso, kelb. So ito kalbo, ito yung lam sa gitna, ayan, no? Kaya nga yung alif, ang alif sinabi natin sa unahan, ang alif ay hindi mo pwedeng dugtungan dito. Kasi pag dinugtungan mo, lam talaga ang magiging itsura niya. So, ayan siya, oh. Ito ay lam. Pwede mong isipin na halimbawa na alif. Pero hindi pwede. Tinutulad nyo dito. Makita mo yung alif kanina. Ayan, oh. Yung alif na yan, oh. Hindi natin mai-connect ang lam. Ayan siya, oh. Kasi pag kinunik mo ang lam, magiging siya. Magiging lam sa middle form. Pero dito, dahil nasa dulo siya, pwede siyang i-connect. Doon din sa beginning, dito rin, oh. Ayan siya, yung alif. Ayan, oh. Hindi natin mai-connect ang ha. Kasi pag ikinunik natin, magiging lam siya sa beginning form. Okay? Kahit pa sabi mo, di ba na may nakapatong na hamsa, paano siya magiging lam? Di siyempre, kapag ikinunik mo ang ha doon, ma-imagine mo kaagad yung lam. Kasi ang lam, ganun ang beginning niya. Pero halimbawa sabi mo, mayroon namang hamsa. Siyempre, iisipin na rin ng reader na nagkamali yung writer, nalagyan niya ng hamsa doon sa itaas, samantalang lam. Pero kung yung mga tulad namin at saka yung mga ibang mga teachers, dahil alam na namin, so alam namin na yan ay alif dahil mayroon siyang hamsa sa taas at saka alam namin yung meaning ng word. So kaya kahit ano pa yung mailagay dyan, alam namin na yan ay alif, hindi yan lam. Kung in case, kung yung nagsusulat na hindi pa marunong, ikinabit niya, kinunik niya ito, kinunik niya yun, pero alam namin. Pero yung mga beginners, ito nga pinapaliwanag natin para sa mga beginners. Kasi may mga baguhan, hindi niya kaya pang intindihin na ano pala yan, alif yan, hindi yan lam. Okay? So ito yung niya. Tulad niya, no? Hablo and then kalbo. So nung magkabit na, yan, no? By to, ito nang nakadugtong na. By to. Hablo, ito, hablo. Kalbo, ito, kalbo. So yung ba, again, makikita niyo ang proseso ng ba. Ayan yung kanyang beginning form, ito yung kanyang middle form, at ganito yung kanyang final form. Yung kanya namang independent, yung wala pang nakakunik sa kanya, talagang solo siya, ito siya. Okay? So this is independent form, and this is beginning form, and this is middle form, and the final form. Ganon din ang ba, magkapareho talaga sila ng proseso sa ta at saka sa tha. Halimbawa ito yung ta. So may word tayo dito na tino.
tino. Ayan yung ta. Dito meron tayong word na kitabo. Kitabo. Humahaba kasi meron siyang long vowel na alif doon sa fatha. Dito naman may long vowel sa kasra ng i. Yan naman binto. So diretso. Kasi although kahit kasra yan, pero walang long vowel dyan. Diretso lang siya, normal na word. Binto. So meron tayong tino, kitabo, binto. Paano na sila pag nag-connect na? So ngayon, bali, ang ta, nasa unahan ng word. So ganito ang itsura niya. Yun namang ta dito, nasa gitna siya. So kailangan maging ganyan ang itsura niya. May kakonik dito, may kakonik doon. Ito naman ang ta sa dulo, yan yung binto, so ganyan ang itsura niya. So nung pagkabit-kabitin na, pagdugtong-dugtongin na natin yan, ginamit natin ang prosesong ito. So nangyari sa tao, nasa beginning siya. Tino. Kanina magkahiwalay. Tino. Dito, tino. So ayan yung ta. Dito naman, kitabo. Okay? So yan yung kaf. Then ang ta, ito naka-connect dito sa kaf at naka-connect doon sa alip. Ayan o, yan siya. Kitabo. So ito naman na ba, itong ba naman ito, hindi natin pwedeng i-connect sa alip na iyan, alip, long vowel na alip. Kasi pag i-connect mo yan, talagang lam na lam yung itsura niya. Kaya hindi pwedeng i-connect. Itatabi lang natin. Ang tawag ng mga letters na yung hindi pwedeng connectan sa kanan ay non-connector letters. Mga non-connector letters. Hindi mo makabitan dito banda, pero pwede mo siyang ikabit dito. Pero mayroon din mga letters na yung ang mga connector letters. So sa kanan pwede, sa kaliwa pwede, tatanggap sila ng koneksyon. Maliban sa alif, dal, dal, ra, zay, waw. 6 letters 'yon na hindi pwedeng dugtungan dito kasi masisira yung kanyang forma. Magbibigay siya ng another na form ng ibang mga letters na masisira yung personalidad o forma o hitsura ng 6 na letter. Yung alif, dal, dal, ra, zay, at saka waw. 6 sila. So, okay? So, ganun ang ta. Nakita nyo na? Ganun din ang tha. Ito naman ay tha. Tingnan nyo, tha. So, meron tayong word na thamaru. Thamaru. At kathiru. So, dito, ang tha nasa beginning. Dito naman ang tha nasa middle. At saka doon ay nasa final, nasa hulihan. Haditho. Haditho. So, meron tayong thamaro. Nung isulat natin, ito ang kanyang beginning form. So, ayan siya. Thamaro. Nagkabit na, magkarugtong na sila. Nakadugtong na yung mim sa tha at saka yung ra sa mim. Ito siya. Thamaro. Igaganon mo lang, sulat mo lang ng ganyan, tapos ra. Ayan, Thamaro. Lagyan mo ng mga vowels. Thamaro, kung ano yung vowels na nandun. Thamaro. So, dito naman, tha na nasa gitna. Ayan, kathiro. So, ang tha, nakakabit dito, nakakabit naman doon. Kathiro. Dito naman nasa dulo siya. Ayan, nasa dulo siya. Haditho. Paano ang pagkabit sa kanya-ganyan? Ha, tapos dal, and then yan, and then tha. So, yung tha, ikakabit mo ang tha, ganyan doon sa ya. Ito ang itsura niya pa sa pagkabit. Again, ito ay proseso lamang. Hindi na natin masyado habaan yung explanation dito, yung time natin dito dahil marami tayong gagawin doon sa ibaba doon sa susunod pa ng mga topic. Pero anyway, ito yung proseso para at least may idea kayo. Pag meron na kayong ng PDF na copy nito, kaya meron kayong ng aklat na ito, so pwede niyo siyang masabayan. Then at the same time, dahil nire-record ko siya, so pag download ko sa sa YouTube o sa Facebook, makikita ninyo. Habang tinitingnan niyo itong video kung paano ko pinapaliwanag, then mayroon kayong copy ng video, ng PDF o ng aklat. Okay? Pero kahit wala na kayo ng PDF, wala kayo ng aklat, basta mayroon itong recording na video, kahit wala kayong teacher, kahit wala ako na nagtuturo, kaya ninyong intindihin. Kaya dinisayin ko talaga siya ng, although parang naging mahaba na yung explanation doon, pero at least pang beginners nga, kaya nga sabi ko Arabic for beginners. Okay? So ganun, iba naman dito, ito naman ay gym. So ang gym
at saka ang ha, at saka ang kha. 3 letters na dun sa pinaraktis natin sa beginning. Sabi natin, bata sa, jim, ha, kha. So yung bata sa kanina sa taas, pareho ang itsura nila. Di ba? Yan, oh. Ito yung ayan yung ba, ito. So, ito naman ang ta, ito naman ang tha. So, ang jim, mayroon kang word dito na jisro. Jisro. Shuja'u. Muz'iju. Ano? Shuja'u. Muz'iju. So, pagsulat natin sa kanya, ganito ang jim sa beginning. Yan, oh. Kanina, ganyan pa siya, oh. Nung isulat na, hinila mo na lang ng ganyan. Nawala na itong pababa. Pahalang na yung hila. Kaya, no? Pahalang na yung hila niya. Hindi na pababa. Okay? So, ganyan yung word niya na sa beginning siya. Jisro. Idinugtong na yung sin. Ano, idinugtong na ang sin. Idinugtong na ang ra. So, meron ka ng jisro. Dito naman, sa shuja'u. Ayan, yung jim sa gitna. So, nakakabit sa shin at nakakabit doon sa alif. Ayan, o. So, ito, ganito ang proseso. Yung letter mo na jim, lagyan mo dito ng connection para i-connect sa shin. At dito naman ay mayroon kang connection para sa pag-connect ng alif. Okay? Ganun naman sa dulo, itong word na muz'ijun. Muz'iju. So, yung jim na yan, nasa dulo siya, kailangan ganitong itsura niya. So, yan, kinabit mo sa ain. Yan, o. Dinugtong na sa ain yung jim. Kaya, muz'iju. So, ngayon na-imagine nyo na kung paano yung jim sa mga salita na nandun sila, either sa beginning, o kaya sa middle, o kaya sa final. So, pag nasa beginning, ito, G. Ayan siya, Jisro. Ito naman, nasa middle siya, yan, Shuja'u. Dito naman, nasa final, nasa hulihan siya, Muz'iju. Okay, this is only the processing, inshallah. At least may knowledge tayo. Later on, inshallah, lahat nito, sabi mo, ganun lang pala yun, napakadali lang pala. Okay? Parang yung nag-aaral ka ng driving, hirap na hirap ka sa unang pag-aaral mo, mga roundabout, mga paliko-liko, kaliwa kanan. Pero nung maging driver ka na, nakakuha ka na ng license, wala ka nang pakialam. Kahit banggain mo pa yung mga gilid nung pagliko-liko mo. Basta pala lang walang aksidente, wala kang mababangga. Di ba? Ganun yun, basta may license ka na. Pag ngayon mag-aaral ka, yung hump iniingatan mo. Kailangan marunong kang magpalapat ng tire mo sa harapan doon sa hump. Bago pag nakataas ka na, alam mo kung kailan ka mag-a-apply ng petrol at saka pamante. Pero matapos yun, may license ka na, wala na, diretso-diretso ka na. Ikaw nang bahala. Ingatan mo na lang yung sasakyan mo, baka masira. Pero habang nag-aaral ka pa, nagtitraining ka pa ng driving, kasi hindi ka papasa. Kung hindi mo masunod yung paraan ng pagdating doon sa hump, at saka sa mga pagliko-liko, pag U-turn, pag parking, hindi ka bibigyan ng captain ng pulis na magiging in charge sa pag-exam sa'yo para sa makakuha ka na license. Ganito rin ito. Pinagtiyagaan ko, nagtitiyaga ako, nagtitiyaga din kayo. So, both sides sa atin, nagtitiyaga ako sa pagtuturo sa inyo, pag-guide sa inyo, ganun din kayo. Pagtiyagaan nyo, pinagpawisan lang ako eh. Alamig ang aircon, pero pinagpawisan ako. Okay? So, tapos yung utak ko, halos kumukulo na yung dugo sa loob. Anyway, so ganito yung ha at ganito naman yung ha. So kanina yung jim, ngayon naman yung ha. Tingnan nyo sa ha, may word na Hebrew. Hebrew. Pag kinabit na, ganyan na siya. Hebrew. Kahit hindi mo na tingnan yan. Kasi ikakabit mo lang. Pero kung halimbawa sabi mo, paano yung itsura ng ha sa beginning? To tingnan mo ito. Dati sabi ito, may word ka, baharo. Dagat. Baharo. Sabi mo, paano kaya ang jim sa gitna? So ito siya. Nung ikabit mo, napakadali lang. Baharo. Okay, dito naman, melho. Okay? Melho. Muz'ijo. Bakit? Ibig sabihin na ano ko, yung muz'ijo sa taas, na isulat ko dito. Sorry ha. Papalitan ko. Hindi ito yung word. Kaya ang ginagamit ko sa pagtuturo ay word na format para anytime makakita ako ng mali, makukoreksyonan ko siya. So ang next dyan ay lam. Yan. Next ay ha. Ito, ha. Melho, so lalagyan ko ng dhamma. Ayan, melho.
Melho. Kung lalagyan ko ng vowel, ito ay sukun. Ayan. Melho. Then, tsaka, mali yung ano ko dito. Kasi galing sa Mujz Izo. Kailangan kasra. So, yan. Melho. Yung itong ginagawa ko, anytime, ina-upgrade ko siya, ina-update ko siya, upgrade. Minsan, dahil ako ang nagtatrabaho, every time na i-review ko, parang akala ko correct na, gano'n na siya. Pero sa pagtuturo ko, nakikita ko na yung mali. Kasi ano na, may mga kasama na ako, nandito na kayo. May kasama na kayo na minsan nasasabi niyo sa akin na, Ustad, iba yung sinasabi mo, iba yung nakasulat. So yung mga brothers na medyo naka-advance na, nakakakilala na sila ng pagbabasa at saka ng mga letters, so nabibigyan nila ako ng idea na mali na pala yung ano ko doon. Minsan nga doon sa mga unahan na lesson, makikita nyo, mayroong word doon na samagun, pero sa pagbabasa ko, dahil sa pagod na ako, ganun, yung tingin ko sa meme, wow, kaya sabi ko, saugun, ganun. Pero hindi, yun ay samagun. Yung samag, yung pandikit, yung pest, pandikit na maraming uri ng pandikit, kahit ano mga pandikit, yun ay samag, sa Arabic, samagun. So nababasa ko ng saugun. 2 beses sa another na pagbabasa ko, yung word na yun ay nailagay ko din sa another na file, ganito, table ito. Ganun pa rin, samagun. Binasa ko rin ng saugun. So yun yung sinasabi natin na correctional error lang naman yun. Hindi ibig sabihin na, 2 beses na siya nagbasa ng mali. Bakit binasa niya ng wow yung meme? Halimbawa yung mga commentators, yung iba, halimbawa, yung mga nakakaalam. No, tao lang tayo na kahit papaano, lalo na pagpagod ka na, sa isipan mo, alam mo na yun ay samagun. Pero yung pagsalita mo, wow na yung nasabi ko, saugun. Sabi ko, pero kung i-delete ko siya, masisira na naman yung ating recording. Sabi ko, i-explain ko lang sa another na time. Na may word akong nababasa. Tulad dito ngayon, minsan nagkakamali ako pagbasa. Kahit yung paglagay ko ng mga vowels, nagkakamali ako. Ganon. Tapos, pag re-review ko, kasi nakikita ko yung word, the same, parang nabasa ko, ano din. Pero hindi ko na nabantayan yung kanyang vowels ng mabuti. Okay? So, ito, ha, alam na natin na tulad itong word na Hebro, ito siya Hebro. Bahro, ito Bahro. Melho, Melho. May mga meaning ito. Later on, inshallah, pag gusto niyo ng meaning, pwede niyo akong tanungin. Kasi pag sinabi-sabay ko dito, magbasa ko, sabihin ko ang meaning, isusulat ninyo. Pagbasa ko, lahat ng word na babasahin ko, nakikita ko, sinusulat niyo kagad ang meaning pag sinabi ko ang meaning. Kaya nadudubli yung concentration niyo, kaya ayaw ko. Pero actually, may meaning ito. Hebro, Enk. Tapos, Bahro, sea, dagat. Melho, asin, salt. Magano siya. Okay? So, Hebro, Bahro, Melho. So, alam na natin paano ang ha sa beginning form, paano ang ha sa middle form, at saka paano ang ha sa final form. So, the same as the ha. Ngayon, no? Khubzo, Nakhlo, Shaykho. Ayan. Tapos, pag sinulat na natin, nasa beginning form yung ha, ito siya. Ayan. Ayan yung ha. Sa beginning form, khubzo. Sabihin ng khubzo, tinapay, bread. Nakhlo, yan ang ha sa gitna. Nakhlo, yung palm tree. Okay? Then, shaykho, alam niyo na shaykho, yung mga sheikh ng mga family na yung mga royal family, tinatawag nila na sheikh. Pero ang origin talaga ng word na sheikh, yung ating mga sheikh natin na mga Islamic scholar. Ganon, sheikh. Si Sheikh Muhammad, si Sheikh Abdullah, si Sheikh, mga ganun ba? Okay? Khubzo, Nakhlo, Shaykho. Tapos, ayan yung beginning form. Ito yung middle form, ito yung final form. The same with the jim, ha, and kha. Silang tatlo ay pareho. So, tingnan natin sa next na letter, dal. Ayan yung dal. Ang dal ay kasama doon sa sinabi ko sa inyo kanina na non-connector. Ayan siya. Itong letter dal, sa beginning niya, darso. Tapos, pangalawa, madrasatu. Pangatlo, jadido. Okay? Darsu, madrasatu, jadido. Okay? So, pag pinagkabit na natin, ang dal, ganyan siya sa beginning form. Walang mga galamay, walang mga pangkabit.
Kasi non-connector siya. Pag nasa unahan siya, ganito, yan, no? Darso. So, yung dalawang letter, yung dal at saka yung ra, pareho mga non-connector. So, hindi pwedeng ikabit ang ra doon sa dal kasi hindi tatanggap ang dal. Pero pwede mong ikabit yung ra dito banda niya, dito banda. Pero ang dal hindi pwedeng tumanggap. Kaya ganyan, itabi mo lang, pagtabihin mo lang. Ito namang sin, hindi siya makakabit doon sa ra kasi ang ra, non-connector. Dito sa pangalawang word, madrasato. So, ang dal dyan ay nasa gitna. So, ito ang dal. Ang ibig sabihin ng gitna, hindi ibig sabihin na ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letters, hindi ibig sabihin na ang dapat ang gitna itong ra. Ang ibig sabihin ng nasa middle, basta nakapasok na siya doon sa unang letter at nakapasok din siya before ng last na letter. So either dito yung dal, either dito, considered siya na middle form dahil nasa loob siya. Okay? Hindi yung halimbawa sabi mo 5 letter, dapat nasa gitna kasi middle. No, hindi yun ang ibig sabihin doon. Ang ibig sabihin ay yung may nauna sa kanya na letter. Either isa o dalawa at saka merong letter na sumunod sa kanya. So nasa gitna siya. Either siya yung pangalawa, either siya yung pangatlo, either siya pang-apat, pang-lima. Basta importante, pumasok siya doon sa pagitan ng first letter at saka ng last letter. So yun yung middle form. So dito makita nyo, yan, kumabit ang dal. Pero ganun pa rin. Hindi pwedeng ikabit ang ra doon sa dal. At ang ra naman ay hindi pwedeng ikabit ang sin kasi non-connector. So tingnan nyo yung pagka-free ng ra. Hindi siya pwedeng ikabit sa dal kasi ayaw ng dal dugtungan siya. At hindi rin siya makakabit doon sa sin dahil hindi siya pwedeng kabitan ng sin. Kasi pag ikinabit mo ang sin, hindi na yan ra, iba na. Sabihin na natin na iwan ko ng letter yan. So, mad, ra, sa, to. Magkabit ang mad, magkahiwalay pa, mad, ra, sa, to. Nung ikabit mo ganito na, mad, ra, sa, to. Then, a word naman na jadido, nasa hulihan yung dal. So, yan ang forma ng dal. So, pareho yung forma sa middle saka sa final, pareho sila. So, dito, sa word na jadido, so, ayan yung dal, nakakabit dito sa nauna sa kanya. So, dito naman sa gitna, nakakabit sa nauna sa kanya. So, ganun lang ang style niya. Nasa gitna siya o nasa dulo, di siya ang forma niya. Pero pag nasa beginning siya, ay ganito. Hindi mo pwedeng kabitan. So, another word sa letter na dal. Yan, dal. May word dito na dhurato. 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 Nung ipagkabit na natin, ito yung dal sa beginning, ganyan lang. Dhurato. Dal. Dal. Ayan lang. Dhurato. Tapos ang ra, hindi mo maikabit sa dal. At ang tamarbuta, hindi natin pwedeng ikabit sa ra. Kasi silang dalawa ay mga non-connector letter. So, ganyan lang. Pagtabi lang natin. Dhurato. Dito naman sa next, madhabu. 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 Nung ipagkabit-kabit na, so in-apply natin ito, nasa gitna yung dal, so ayan siya, nakabit nakabit sa mim. So ito siya. Doon naman sa final, ayan yung dal, nandun. Mondo. Mondo. Sabi niya, mundo. Ito ang dal. Sabi mo, ano meaning ng mundo? Sabi natin sa English, since. Sa Arabic, sa Tagalog, sabi natin, noong, parang ganun ba? Simula noong, parang ganun, mundo. Mundo sigari. Simula nung bata pa ako. Mundo, anji ito ila Qatar. Simula nung dumating ako dito sa Qatar. So yung mundo, para siyang kapanahunan. Okay? Inshallah. Simpleng simpleng words. One word lang, pero ang haba ng meaning sa Tagalog. Kasi hindi, alam mo ang salitang Tagalog, ang hirap ng meaning niya. Hindi kayang one word lang, maraming mga meaning, mga salitang hindi kayang intindihin ng isang word lang na meaning. Minsan halos sentence yung niya para lang maintindihan. So okay, ito naman ang ra, tulad din ng dal. Ito naman ra at saka zay, pareho lang. Ayan yung ra, so. So ang hamsa, ang alip na may hamsa na nakapatong, ang purpose diyan ay either mag-sound siya ng a o kaya u o kaya ganyan. Ganyan pag gusto mo nung sound na maragsa, yan, ipapatungan mo lang ng sukon, so magiging ra. Diyan mo, ra. So paano ka mag-create ng word na may sound na So mangangailangan ka ng alip na mayroong hamsa tapos sukon. May another na word tulad ng halimbawa ng word na believer, yung singular ay mu'min. So doon ay mim tapos may waw. Ang hamsa doon ay pumatong sa waw. So ang sound niya ay muk.
tapos min. So inshallah, later on, makikita niyo ang mga function ng hamsa na sometimes nasa ibabaw ng alif, sometimes nasa ibaba ng alif, sometimes nasa ibabaw ng waw, sometimes nasa ibabaw ng ya, ganito. Inshallah, makita nyo. Okay? So, ganyan, ra, so ganyan lang, pinagtabi lang. Hindi mo pwedeng ikabit ang alif dahil non-connector ang ra. Hindi mo pwedeng ikabit ang sin doon sa alif dahil ang alif ay non-connector. So, pinagtabi lang natin ang 3 letters. Pero na-form yung word, ra, so. Dito magkahiwalay, dito dikit na. Ra-so. Then, mer-wa-ha-to. Mer-wa-ha-to. Nung magkabit na, nasa gitna ang ra, ayan, mer-wa-ha-to. So, ang waw ay another member ng non-connector letter. To. Hindi natin siya pwedeng may kabit doon sa ra. Kasi ang ra ay non-connector. Hindi pwedeng tumanggap ng connection mula sa kanan. Then, ang waw naman, hindi naman siya tatanggap ng connection dito sa kanyang kaliwa. Kaya ang ha ay hindi natin maikabit sa waw. Ganyan lang siya. Merwaha. Ito ang ra. Okay? Doon naman ay, zero. Wa, zero. So, nasa hulihan ang ra. So, kailangan ganitong form niya. Para ding form ng middle form. Ayan, Tapos, wa, zero. Nakakabit na. Ang importante, alam ninyo, ang ating non-connector letters ay 6. Again, alif, dal, dhal, ra, zay, waw. So itong mga letters nito, 6 na letters na ito, kailangan ma-memorize mo para alam mo, pag magsusulat ka na, alam mo na, dito banda ay hindi sila tatanggap ng connection. Pero dito ay, pwede mo silang i-connect, pwede mo silang idugtong, pwede mo silang ikabit. Pero dito, hindi sila tatanggap. Kasi pag once na nadugtungan sila dito ng another na letter, nakabitan sila dito, masisira yung kanilang hitsura. Hindi na siya mababasa ng kanyang pangalan. Hindi na siya waw, hindi na siya dal, hindi na siya dal, hindi na siya ra, hindi na siya zay. Kasi nagbago yung kanyang yung zay, yung zay na iyon, zay, pag nakakabit yan dito, tapos kinabitan mo dito, hindi na siya zay, magiging nun. Kasi ang pagkakasulat sa nun, kahit gano'ng kapangit yung font, gano'ng kapangit yung writing mo, basta mayroon pang ganyan, may ganito, tapos may tuldok, so automatic yan nun. Kahit ano ang pagkasulat mo dito sa Arabic na letters, basta mayroon pa doon na may tuldok sa ibabaw, na ganito halimbawa ang pagkapurma, so yan ay nun, hindi na zay. Kung medyo iba ang kanyang pagkapurma, so pwede mong na kha. Kasi yung kha naman, nasa ibabaw ang tuldok niya. Pero klaro yung ulo ng kha na gaganon siya. Gaganon yung tulad nito, tulad niyan. Tapos ituldokan mo sa ibabaw, so kha. Kahit mawala itong buntot niya, basta nandun pa yung kanyang purma na ulo niya, yung katawan niya, tapos may tuldok, kha yan. Pero pag wala kung hindi ganyan ang katawan, ganito, kahit yan, ikunik mo yan dito, makunik dito, basta mayroon pa nakausli na gano'n, tapos may tuldok, noon yan. Kaya hindi pwede na mabago yung itsura niya, hindi pwede siyang kabitan mo siya kasi magbabago ang itsura niya. Mahaba na pagka-explain, di ba? Okay. Next, ito ay yung zay. So yung zay, tulad din ng ra. Okay, zay. So, yan, zamilun. Zamilun, ito ang zay, nasa unahan siya. Zamilun, friend, zamil, friend, mate, classmate, o mate, o friend, yan ang ibig sabihin ng zamil. Iba pa yung sadik. Yung sadik, ganun din, friend din siya. Ganun, friend, sadik. Diretso siya, friend, sadik. Pero itong zamil, magbibigay ng another na meaning. Friend, mate, classmate. Kasi classmate mo, hindi naman pwede masabi na class, friend. Pero iba niya. Pero yung zamil, magbibigay siya ng another na mga meaning na doon din papunta sa kaibigan. Kaibigan, kasama, classmate, mga ganun ba? Yun ang ibig sabihin ng zamil. So, mizanun. Mizanun. So, ang mim dito, ang zay dito ay nasa middle form. Ayan siya, So, itong forma niya. Dito naman, ramzun. Ramzo. So, ganito ang zay sa dulo. Then, ayan siya nung magkabit na. So, makita mo dito, yung word na zamilo, yan, zamilun. Then, mizanun. Mizanun. Mizan yan, scale. Kilo. Scale. 1 kilo, 2 kilo. Pero yung device, yung scale, yan ang mizan.
mizano. Then ramzu, zai, ramzu. Okay? Ramzu. So, next, matapos ang zai, sin. So, ang sin at saka shin pareho. Ano? Samao. Samao. Nagdugtong na, oh. Ayan, ang sin nasa beginning, ito siya. Samao. Nasa middle, mismaru. Then, nung ikabit, magkatabit na, oh. Mis. Tapos, ma. Then, alip. Then, separate ang ra. Hindi pwedeng kumabit sa alip kasi ang alip ay non-connector. Mismaru. So, ginawa ko ang mga sample na ito sa pinaghalo-halo ko, ipinasok ko yung 6 na letter ng non-connector para while nag-aaral tayo ng pagkokoneksyon, so alam na malalaman natin na yung 6 na sinabi ko, nare-remind tayo dito na yun ay hindi pwedeng dugtungan dito sa kanilang right side. So ngayon nalalaman natin, napag-aralan natin. Kaya yan mostly na mga ginamit ko ng mga words sa example, pinili ko yung mayroong ra, zai, dal, dal, at saka alip and waw. Ganun na. Sama'u, mismaru, majliso, majliso. Ano, kabit na. Oh. Ayan ang sin sa beginning, ito ang sin sa middle, ito ang sin sa final. Okay? Ganon din halimbawa ang shin. Ang shin. Word na shamsu. Shamsu. Tapos nasa beginning ang shin. Ayan na, kabit na, oh. Shin. Ito ang proseso. Ito naman, kashafu. Kashafu or kashafu. May ano yan, mayroong shadda. Kashafu. So, ayan ang shin. Ito naman ay hashiso. Hashiso, grass. Grass. Ang iba naman ang hashish ay nagmeaning ng yung marijuana. Ganun din ang tawag sa Arabic noon, hashish. At saka yung mga grasses. Parang grass nga yung marijuana kasi ganun din siya, dahon eh. Hashish yan. Hashish. Okay? So, ito ang sin sa beginning form, shamsu. Ito naman sa middle, kashafu. At ito naman sa final, hashishu. Hashishu. Okay? So, at least alam nyo na ang shin. Then, ganun din ang sad. Ang sad, tingnan mo, beginning form, middle form, at saka final form. Nandun yung word, typhoon, siphon, winter. Summer. Siphon, ito siya. Meron kang marinig na another word na siphon, but that is siphon. Ang meaning ay swords. Pero ito, makapal, sausage, sauce. So, siphon, ito ay swords. So, kaya ingatan ninyo, sa pagsasalita ng Arabic, kailangan i-apply mo talaga yung pronunciation. Kasi once na, imbis na ang gusto mong sabihin ay summer, so sabi mo, siphon. Pero ang nasabi mo pala ay siphon. Nagulat yung kasama mo. Kausap mo, bakit swords na yung sinabi mo? Baka isipin niya na gusto mo siyang patayin. Siphon. So, siphon at saka siphon. So, ang ito, summer, at yung isa ay swords. Okay, yan ang sad sa beginning. Then, misbahon. Misbahon. Ayan o. Ito ang sad sa gitna. Misbahon. Dito naman, ang sad ay nasa dulo. Kafason. 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 So, itong kapasan ay yung kulungan, either kapas ng ibon or kapas ng mga malalaking hayop tulad ng mga lion, mga tiger, nilalagay yun sa loob ng kapas. Ayun yung dad sa beginning form, dad sa middle form, then dad sa final form. Okay, next, ta. Yung ta at saka yung da, magkapareho. Tignan nyo. Ang da ay may tuldok, ang ta walang tuldok. Ayan. So may word na tiflon. Tiflon, child. Tiflon. Tiflon. So ito na yung ta sa, pag nagkabit na, ito naman ay mataron. 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 Airport. Then, galatun. Ayan ang sa final form, galatun. Galatun, mistake. Mali. Yan. Wrong. Galat.
So, ayan yung ta sa beginning form, ta sa middle, ta sa final. Dito naman ay the, sa dila. The. Yan. The. Sa dulo ng dila, ha? The. Ayan. Dito ang beginning form niya, ayan yung middle form, at saka yung final form niya. So, may word dito na dharfun. Dharf. So, ayan ang the sa beginning, itong forma niya. Then, min dharun. Ayan. Kabit na sila. Min dharun. Ayan yung the sa gitna. Min darun, sorry. Hindi min darun. Min darun. Walang alip. Nasabi ko min darun. Wrong. Wala siyang alip. Min darun. So, ito, hifdun. Ang the sa dulo, ato siya. Ayan, oh. Yung nakikita mo din sa dulo niya, hindi yan connection. Ano lang yan niya, yung kanyang forma. Sa font na ito. Ganon siya. Pero actually, sa ibang mga font, wala nang extra yan. Putol diretso. Wala. Pero sa another na, itong ginamit ko na font dito, lalo na itong dito na font, ibang font itong ginamit ko dito. Iba yung dyan. Yan ay simplified Arabic, pero ito ay, nakalimutan ko ang pangalan niya. Kasi pinag-ano ko siya, kasi ang nakaganda nitong itong font na ito, automatic, binibigyan niya ng ganyan. Pag sinabi kong middle form, pag inano ko, automatic mayroon na. Mahaba yung ilalagay niya. Pero yung iba, halimbawa yung ba't hindi ko pinagpareho, kasi yung simplified Arabic, magbibigay mo siya ng ganyan, pero kailangan dagdagan ko pa. Ganon. Di tulad nitong font na ito, paglagay ko sa font niya, mahaba kagad yung binigay niya na connection. Kaya, tsaka ang nakaganda nito, another font, para mapansin mo na ito, naiiba siya doon para madali mong matandaan. Okay? Ganyan lang. So, ain, ang ain at saka gain, silang dalawa, pareho ang ano nila. Yan, may word ka dito na ainabun. So, ayan yung ain sa beginning. Dito naman ay ta'amun. So, nasa gitna ang ain. Dito, bay'on, nasa dulo ang ain. So, kung tingnan mo, ito ang beginning form ng ain. Pagdating sa middle, iba na yung itsura ng ulo niya. Oh. Parang ulo na ng ibon na oriole o kalaw. Mayroon sa ganyan. At saka itong final niya. Sa beginning, ibang itsura niya tulad siya ng independent form. Pero pagdating sa gitna, igaganon mo siya. Oh. Ganyan mo, lagyan mo ng ulo niya. Ganyan. Ipa-flat mo ang ulo niya. Mamaya makikita niyo doon sa dulo, may letter na fa at saka kaf. Magkapareho sila pero iba ang fa. Ganyan lang siya. Parang oblong, matulis doon. Pero ito hindi. Flat ang ulo niya. Parang ulo ng ibon na kalaw. So, gain, ganun din ang gain. Beginning form ng gain, middle, final. So, magkapareho yung itsura nila, ang tuldok lang ang kaibahan. May tuldok ang gain, ang ain wala. So, may word ka dito na gulamun. Gulamun. Ayan, kabit na. Gulamun. So, babagao. Babagaon. Babgaon. Okay? Tapos dito, baligon. Baligon. So, nung pagkabitin na natin ang gulamo, ayan, gulamon, ayan siya. Ang gayon sa beginning, beginning. Gulamon. Yung alip, ikinabit na sa lam. Gulamon. Kung kamay ang magsusulat nito, yung alip, kailangan ilapat mo talaga doon sa lam na iyon. Pero dahil computer siya, hindi siya dumidikit. Ganun, basta ano lang, pag type mo, may ready doon na lam, na pag-tak, ilalabas ang ganito na hitsura niya. Pero kung walang mga nakakabit sa gilid niya, ang gagawin niya, yung ganon. Yung nakagano, alip, tapos lam. Ganyan, no? Alip, then iganon mo, then, ito yung lam, tapos ganon yung alip. La. Pero dahil may nakabit sa unahan, iba naman ang itsura na binibigay niya, ganyan. At saka sa font na ito. Okay, so sa word na gulamon, ito yung gain. Sa word na babagao, ayon sa middle form yung gain, so ito siya. Tulad nung nakikita nyo dito na itsura ng gain. At saka ain, yan o. Yan siya. Ang itsura niya sa beginning, pero iba ng itsura niya sa middle. Kailangan tandaan mo ito para pag nagsusulat ka, alam mo. Tapos sa dulo niya, iba ng ano niya. Pero pwede rin sa ibang font na itong ulo na ito ng gain, yung ulo na iyan, pwede rin na pagdating sa gitna,
Pag ganun mo, ito ang iporma mo. Iganon mo rin siya. Tapos ganun din sa final, pag ganyan mo, tapos iganon mo din siya. Sa another font, pwede siya. Pero ang pinaka-standard niya ay ganito. Sa kadalasan ngayon sa mga changing letter o mga official letter ng gobyerno sa Arab countries, ay ang gamit nila ay Simplified Arabic. Pag Simplified Arabic, tapos ang font ay 16. Okay? Kasi nakapagtrabaho rin ako noon sa group ng sa secretary. Marami kami doon. So, yung communication ng ministry to ministry, ang ginagamit nila sa mga letter ay hanggang sa ngayon, ang ginagamit na font ay Simplified Arabic. Tapos ang font na 16. Pwede halimbawa dagdagan 18 doon sa mga ibang pero 16 ang standard niya. So, ang fa, yan, ito naman tayo sa fa. So, ang fa at saka ang kaf magkalapit, magkapareho. Ang kaibahan sa fa, yung kanyang katawan, nakapahalang yung hila. Pero itong kaf, bababa at magsisircle sa pataas. O, tingnan nyo. Pero pagdating sa pag-apply na sa middle at saka final, desem ang katawan yan. Tuldok lang ang kaibahan. Yan mo, ang fa sa beginning, then fa sa middle, fa sa final. Tingnan mo ang kaf. Ang nalaman natin na ang kaf ay bumababa yung buntot. Meron siya. Samantala ang fa, hindi. Pahalang lang. Pero pagdating sa pagdugtong-dugtong na, magkakapareho na ang kaf at saka ang fa. Tingnan mo. Ang kaf sa beginning. Wala na yung bababa. Diretso siya, pahalang. Dito sa gitna, ganyan din. Tingnan yung gitna ng kaf at saka ang gitna ng fa. Tuldok ang kaibahan. Ayan, dalawa ang tuldok. Dito isang tuldok, doon dalawa. Pero the same ang itsura nila. Ayan, sa final naman, ganun pa rin ang fa. At saka, pero ang fa is straight. Ganun. Then ang kaf ito. Sa final, lumabas yung kanyang original na itsura. Na ulo, tapos bababa ganyan. Pero, kunti lang. Sa pagsusulat na natin ng kamay, hindi na napiperfect ng ganito. Kasi ito, computer diin mo lang, tak, na. Pero sa kamay, may time na condition ng kamay mo, makukuha mo sila sa pagsusulat. Pero may time na masakit ng kamay, kahit ano na lang yung itsura niya, pero basta nandun yung mga tuldok niya, hindi mawawala. Tulad namin na sanay na magsusulat ng Arabic, maraming mga font. Kung gusto namin na madaling isulat, gagamit kami ng font na Riq'ah. Hinihila lang. Yung sin na igaganon mo pa na sin ng tatlong ngipin niya, yan ay font na simplified. At saka yung nuskha, yung iba pa. Pero pag gusto mo ng madali, ang ginagamit ng mga brothers, mga ustad, Riq'ah. Kasi ang sin, hinihila lang. Yan, diretso lang siya. Halimbawa, sabi mo, Shams, dalawang sin yun yung she at saka yung si. So, igaganon mo lang yung unang S, igaganon mo lang, then lagyan mo ng mem, then another S, hilahin mo rin, tapos ganun na. So, Shams, o Samson, dalawang S, inila lang. Ganyan sa Riq'ah, napakadali, mabilis ka magsulat. Pero ito pagandahan ito ng itong Simplified Arabic, parang pagandahan siya. Parang yung pagbabasa ng Quran, pag nagbabasa ng Quran, pag pangkuntis, sabi mo, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kasi pangkuntis yun. Bismillahirrahmanirrahim. Ganun, pangkuntis. Pero kung normal lang na pagbabasa mo, normal na pagsusulat, sabi mo lang, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yun. Lalo na pag nagbabasa, katulad sa Ramadan, nagbabasa ng mga Quran ng mga tao, ganun nakabilis para matapos ka agad. Pero kung gusto mong pagandahan yun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ba? So, ganun siya. Ganito din ito, mga trabaho. Halimbawa ito, fardun, ay ang fa sa beginning. Yan. Naf'un, kabit na, Sharifun, yung kabit na. Fardun, kabit na natin. Ito na yung fa sa beginning form. Tapos, naf'un, ayan yung fa sa middle form. Then, sharifun, ito sa final form. Nakakapagod, no? Pagsubaybay, ang taasan ng oras na ginastos natin. Pero, kaya nga sabi ko sa beginning, pagtiyagaan talaga natin.
Ako talagang ang ulo ko nag-ano na pero dahil alam kong bibigyan ako ng Allah ng rewards, bibigyan ako ng gantimpala. So kaya kong tiisin hanggang sa makaya ko na ma-guide ko kayo. Inshallah kayo din gusto ko rin na walang tulog-tulog. Makinig kayo kahit nakakaano, at least kukuha tayo ng break inshallah. Pero pa tayo mag-break, hindi pa natin natapos ito. Yan, kaf. Yan, kaf, kalamun, bakaratun, ufukin. Kalamun. Bakaratun, ufukin. So, paano siya pag nagkabit na? Ang kadugtong-dugtong na, ito na. Yan. Kaf sa beginning form, kaf sa middle, kaf sa final. Ano? Kalamun. So, kabit lahat kasi, ano sila? Connector letter sila. Two sides. Connect lahat sila. Ito. Bakaratun. O, ito, connect na. Pero ang problema, may nakasali dito na non-connector letter. So, hindi mo makikabit yung tamarbuta. Tabi lang. Ito. Ofokin. O, ito. O, meron namang alip dito. So, hindi makikabit yung fa. So, ganun lang ang proseso natin. Kailangan, kabisado nyo na yung mga letters ng mga non-connector. Always, I said, 6 letters. Dal, dal, ra, zay, alif. Una pala, alif. Then, dal, dal, ra, zay, at saka wow. Ayan o. So, ito naman yung kaf. Kaf. Meron akong nalagay dito na sample, mahaba. Kash, kul, kash, kulun, kash, kulun. Itong kaf na sa beginning form, ayan siya. Nawala yung hamsa. Nawala na yung parang hamsa, and then nagkaroon na ng sombrero sa itaas yan, no? Kung sa buhok pa, gumano na yung buhok niya, parang tinamaan ng hangin yung mahabang buhok, gumano sa taas. Ganon. Kashkul. So yan ang beginning form. Then maktabon. Maktabon. Ayan siya. Maktabon. Ito yung meme sa gitna. Connection dito, connection dito. The same sa beginning form. Oh. Ang ano lang, nadagdagan siya dito ng connection kasi nasa middle siya. At saka ito naman, shakkun. Shakkun. Ayan. Ito yung kaf sa dulo. Yan mo, magkaibang itsura nila sa beginning, sa middle. Tapos dito, always bumabalik na lahat ng mga letters. Pag nasa final form siya, nasa last siya sa dulo, bumabalik yung kanyang original. Kanyang original sa independent form. Mayroon lang siyang connection, ganyan. No? Kahit tingnan mo yung nauna, yung kaf mo yan. No? Ito siya sa putol-putol dyan. Pero yung pinaka-forma ng kaf, lumabas siya doon. No? Ganon din ang fa. Tingnan nyo ang fa. Ayan yung fa. Tapos, dito putol, dito mga putol-putol, connection. Doon naman, lumalabas yung kanyang original na form. So, okay? Fa, kaf, and then kaf. Sorry. Sensitibo masyado ito kasi touch screen. Kasi dapat hindi ko siya i-touch pero hindi maiwasan. Okay? Ayan. So, kaf. Mashallah, alhamdulillah, napakaswerte ko na mayroon ako nito sa aking opisina. Na anytime gusto kong magturo, pagturo ko sa inyo, napakaganda. Nakikita nyo, sabay-sabay tayo. Pwede akong umupo, gir lang. So, pero pagkatapos, wala ka nang ma-imagine. Samantalang ito, pati pa yung mga viewers natin, pag nag-live ako at saka nagre-record, ayan, nagagamit talaga. Ang ano mo lang, isipin mo lang ng iba itong nagtuturo na ito. Nangungupya palagi. Ibig sabihin, tumitingin palagi sa kupya. Bahala kayo. Kung gusto niyo, turuin sa alimbawa, sarado ko yan, tuturuan ko yan na magsalita lang ako. Ang kaf ay ganito. Mahihirapan kang sumabay. Paano yung beginning form, paano yung middle form, final form, tapos yung mga example. Pwede ko naman sabihin yun, isarado ko ito. Halos memorize na itong atleta ito, kabisado ko na eh. Akong sumulat, akong gumawa, ina-upgrade ko, ina-update ko. Ganun. So, kabisado ko. Pero ang problema, matutulog kayo. Mawawalan kayo ng gana kasi ano yung forma. So, ito ang nakaganda ng mayroon tayong malaking screen, mayroon tayong malaking computer, television. Computer ito eh. Nasa likod yung kanyang CPU, malit lang, ganyan lang kalaki. Oh. Nakadikit dito sa likod. Lahat ng connection ay nandito. Okay? So, monitor ito ng computer. Pero yun nga, monitor na malaki. Ang ganda, mashallah. Napakaganda. Isulat ko lang sa computer, ready ko, tapos na. Whereas, noon ng pagtuturo, isusulat ko pa sa kamay, alip, bata, tapos kopya kayong lahat dahil walang aklat.
Noon, walang aklat, pati yung teacher walang aklat. Pero ngayon, masya Allah, everything is, ang problema na lang ngayon yung pag-aaral. Kung ang interesado ay ang estudyante ay hindi interesado, anong gagawin ng guro? Kung ang estudyante naman ay interesado tapos walang guro, anong gagawin ng estudyante? So alhamdulillah, alhamdulillah, habang may time pa tayo, we'll try our best inshallah para makapagbasa kayo ng Quran. So ayan, letter na lam, ito ang beginning form na lam, ito yung middle, ito yung final. Yan ang sinasabi ko palagi sa inyo kanina, na ang alif, kapag ka ang alif na nakatayo ganyan, then lagyan mo ng ganito, connection, so masisira yung kanyang hitsura. Ang alif, walang ganyan, no? Pero ang lam, meron. So, halimbawa, ang alif, ikabit mo doon, tapos may another letter, ikabit mo sa alif, hindi na alif, lam na. Lalo na yung alif na walang hamsa na nakalagay, alif lang ganyan. Yung tulad ng word kanina na mahma doon sa dulo. Pag kinabitan mo ng another na letter, wala na yan, no? Lam na yan, middle form. Ayan, ito yung example niya. Jil, dun. Hiwalay pa. Pero nung ikabit ang lam doon sa jim, at ikinabit ang dal sa lam, yan, no? Parang alif na nakatayo. Pero once i-cover mo ito, ganyan, wala ito, so alif yan. Parang ganyan, alif siya. Pero pag naka-open ng ganyan, no. Hindi yan alif. Lam yan na nasa middle form. Kaya bawal kabitan dito. Kufl, kuflon. Ito ang lam sa final form, kuflon. Then ang mim, ito lahmon, lahmon ay sa pagkabit ng lahmon. Ito jildon, jildon ay sa jildon. Ito kuflon, ito kuflon. Kuflon yung lock, yung padlock, yung mga kandado na ginagamit natin yan ang kufl. Jild, yung balat, skin. Laham, meat, karne. Okay? Aywa, padal. What do you want? You want glass? Okay. I prepare another. No. Shukran. I'm finished. I'm done. Then, sa lam naman, lam, ayan kabit na, lahmon, jildon, kuflon. Itong forma niya, beginning form, middle, final. Dito naman sa next mim. Sa mim ay, ganyan. Ito ang beginning form ng mim. Ito ang middle. Kailangan circle. Kahit anong itsura niya, mapangit siya, mapailalim, mapaibabaw, basta ganyan siya, yan ay mim. Tulad nito. Yung mim, iganyan mo, o kaya iganon mo. Tinan mo ito, lahat, basta mag-circle pa siya, mim yan. Tinan mo dito sa final form, ano lang yun, ganun lang. Mim. So yan, mim, beginning, mim middle, mim final. So, ang word dito ay mayroon tayong mataron. Mataron. Ulan. Ren. Mataron. So, yan sa middle form, beginning form ang min, then ta, and then ra. Mataron. Doon naman ay namiron. Namiron. Tiger. Namiron. Yung hayop na tiger. Parang lion. Lion. Asadun. Ito naman ay namiron. Tiger. Namiron. Okay, then, Karimun. Karimun. Allah Karim. Sasabi tayo, Allah Karim. Ang Allah ay maawain. Ang Allah ay nagbibigay. Wala mapagbigay. Karim. Karim. Anta Karim. Mabait ka, mapagbigay ka. Ganun. Namimigay ka. Ganun. Karim. Respectable. Halimbawa. And then, noon. Ito ang beginning form ng noon. Ayan yung kanyang middle form, ito ang kanyang final form. So, almost ang noon parang ba. Ang kaibahan lang, ang noon nasa ibabaw ang tuldok, ang ba nasa ilalim. Ganito rin, ang noon sa middle form, at saka ang ba, tanggalin mo lang yung tuldok ng noon, ilagay mo sa baba. Ba na siya. Ganon din dito. Tanggalin mo lang yung kanyang tuldok, ilagay mo sa ibaba, ba na siya. So, magkalapit yung ba at saka noon. Itinuro ko lang sa inyo doon sa pagsusulat, na itong noon ay bumababa ng konti. Itong kanyang parang tiyan niya na yan, bababa sa baba. Okay? So, meron tayong word na nahrun. Ayan siya pagkabit na. Nahrun. 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 River. Nahrun ay river. Ilog. Tapos, min karun. Ito.
Mim, nun sa gitna, minqarun. Minqarun. Ang minkar yung ito ng ibon. Ano pang tawag nito? Itong bibig ng ng ibon, yung extra na gayon. Yun ang minkar. Watanun. So ayan yung nun sa final. Hello, bilisan ko na. Okay, haba ng time. Baka umabot tayo ng mahigit 1 oras. Ito ang ha. Ang ha sa beginning form. Hirap isulat ang ha, di ba? Tingnan mo, Yan, gaganon mo, ha. Basta, pag nagsulat ka ng ha, kahit hindi siya mag-close, kahit nakanganga, ganyan, naka-open, basta ganon mo siya. Magganon ka, tapos mag-roundabout ka dito, i-round mo ganyan. So yan ang ha. Dito, hilalon, muhajiron, ang ha, ayan sa middle form. At saka dito, dalawang word na nilagay ko. Yung ha, kapag ka ang nasa unahan niya ay connector letter. Yun namang ha, kapag ka ang nasa unahan niya ay non-connector. Di ba ang dal, non-connector? So dito na word sa wajhun, face, itsura, wajhun. Then, indahu. Ang ibig sabihin ng indahu, either, depende sa sentence, meron siya, o kaya doon sa kanya. Indahu. Sabi mo na, saan yung teacher? Sabi, ainal ustad. Sabi mo, indal mudir. Nandun sa mudir. O kaya sabi mo, meron kang pera. Indak nukud, indak fulus. So, ang dami niya nagagamitan. Okay? Indak sayara, do you have a car? Do you have? Pwede magamit siya sa have, sa another Okay? Another, depende sa mga sentence mo. So, ito siya sa ha sa beginning, and then ito naman sa middle ng ha. Ganyan lang ang paggawa ng ha. Pag ganyan, then pagdating dito, ibaba mo siya, ganyan, then itaas mo, ganyan, pag ganyan. So, ganun lang. Ganyan, then baba ka dito, then ganun mo, sa taas, ganyan, then ganyan. Yan mo. Baba, may linya, then baba mo, then itaas mo, and then ganyan. Ganyan lang. Ayan, no? So, dito naman sa dulo, kapag ka ang nasa unahan, yung word na yan, kapag ang nasa unahan niya, yung word na iyan, ang ha na ito, preceded by connector letter, naunahan siya nung connector letter, so ganyan ang itsura niya. Pero kung ang nauna sa kanya na letter, tulad nito, dal, ra, za, mga non-connector, so ganyan ang itsura niya. Hindi pwedeng maging ganun. So, mayroon tayong dalawang forma ng ha. Pag naunahan siya ng connector letter, ganito, i-connect mo siya. Pag another na itsura ng ha, yung parang sa independent form siya, kapag naunahan siya ng non-connector letter, so independent form yung itsura niya. Ganon, okay? So, ang word natin ay hilalon, ito nakabit na, hilalon. Muhajiron, ito na, muhajiron. Yon, wajhon, ito na, wajhon. Hindi, ganun din, ang waw, hindi pwedeng idugtong ang ha. Ang ha dahil non-connector siya. Hindi pwedeng i-connect ang jim dahil non-connector siya. Tapos doon, indahu, ayan, ito namang ha na ito, hindi pwedeng i-connect sa dal dahil ang dal ay non-connector. Kaya mayroon tayo dito, ito yung ha, sample ng ha, iyon naman yung ha. Okay, kunti na lang, makatapos na tayo. Inshallah, and then later na wow, meron tayong, ang wow ay ganito sa beginning form, tulad nung dal kasi non-connector siya. Pero pag nasa middle, ito, connect, then final, connect. Tulad niyan, wahmun, then qawmun, then jawun. So ito, nag-connect na sila, wahmun, so hindi natin mai-connect ang ha, dahil ang waw ay non-connector. Then ito naman na word, qawmun, ayun, dinugtong natin ang waw sa kaf, pero hindi natin maidugtong ang mim dahil ang waw ay hindi pwedeng i-connect. Kapag pinilit mo, kung i-connect mo ang mim sa waw, automatic yung waw magiging mim. Di ba sinabi ko sa inyo, kahit ano ang pagkapurma ng pagkasulat, basta mag-circle yung letter, yan ay mim. So dito, yan, kapag ikinunik mo yung mim na yan dito sa waw, ang matitira sa waw yung ano niya, itong circle, so mim na, magiging mim siya. Okay? Kaya hindi pwede ikabit. Jawon, ayan yung jawon, so ikinunik ang waw, jawon. Okay, so ayan, sura. And then next, ya. Ito na yung last, final. Sa letter na ya, okay. Letter na ya.
So, ayan yung kanyang beginning form. Medyo lumiit dyan sa recording. Iluwagan ko ng konti. Alam kong lumiit yan dyan sa camera. Yan. So, ito ang ya. Ya sa... Kasi ang guide ko, tinitingnan ko dito at saka dito. Every time na magalaw ko siya, so alam ko na ang aking pinakamalaking ganyan. Yan. At least isang ganyan. Ini-estimate ko siya. Kasi pag medyo pumasok na siya masyado, so maliit na ang recording. So ang ya, ganyan. Ya doon. Ang ya ay nasa beginning form, ito siya. Pag nasa middle, ganyan. Pag nasa ganyan. Parang lang, parang din yung ba. Parang yung ba lang. Ito lang dalawang tuldok. Ang ba isa lang. Tinan mo, ya. Meron kang word na yadon. Ito ay hayawano. Hayawano. Korseyo. Double na ya kasi may sadda. Korseyo. So yung yadon, ito na yung ya sa beginning form. Ayan lang. Oh. Tapos hayawano, nasa gitna ang ya. Ayon siya. Oh. Hayawano. Doon naman, korseyo. Ayan, korseyo. Okay? Ang yadon, hand. Isang kamay. Kung dalawa, yadani. Kung either yadani o yadaini. Ito naman, hayawano, animal. Okay? Korseyo, chair. Yung upuan ninyo, chair, korseyo. Okay? So, tapos na natin ang ating pagpapaliwanag sa ating mga letters. So, yun yung ating lesson 8. Mayroon pa siyang kadagdag, mayroon pa siyang karugtong. Pero ito, kahit bilisan natin siya, ganun din sa ipinaliwanag ko. Pero gumawa lang talaga ako dito ng table na para tinipon ko na siya. Lahat ng mga diniscuss natin doon, nilagay ko na dito, pero wala nang example. Halimbawa yan, pagbabago ng anyo ng mga titik at paggamit ng maiikli at mahahabang patinig at tanwin. So, doon, pinaliwanag ko lang yung pagbabago ng mga letters. Dito, pinaliwanag ko yung, nilagay ko sa table ko, na ginawa ko, yung mga letters na independent form, na mayroon siyang kasamang mga patinig, kasamang mga vowels na short vowels, at saka, yun din, yung mga titik o mga litra ng Arabic alphabet, na mayroon siyang long vowel. Yung halimbawa, A, magiging A, halimbawa, I, magiging I, halimbawa, O, magiging O, at nilagay ko na rin yung tanwin. Yung dalawang fatha o dalawang kasra, dalawang damma, halimbawa, an, in, on, ban, bin, bon, tingnan dito. At saka yung sukon, yan. Yan yung sinabi ko na design. Palitin ko ng konti para makita niyo ng fall. Ganyan. I-adjust ko lang mamaya. Palakihin ko rin mamaya. Yan lang, So, ayan yung alif. Then, alif with fatha. So, ang pagbasa ay A. Then, alif with kasra. Nasa ibabaw yung hamsa niya, Kasi kung nasa itaas ang hamsa, hindi mo pwedeng lagyan dito ng E. Ang gamit niya ay either A o kaya O tulad nito. So yung alif na may nakalagay na hamsa, dalawa ang function niya. Pag may nakalagay na hamsa sa itaas, either siya ay A o kaya siya ay O. Pero pag nasa ibaba, siya ay E. Kahit mawala pa itong kasra na iyan, talagang ang basa mo dyan ay E dahil dyan sa hamsa. Ito mga dagdag na impormasyon na dapat nating maintindihan. So, ayan yung alif. Ito, kasi walang nakalagay pa, walang nakalagay na vowel, so ang pangalan niya ay alif. Ito yung letter na alif. So, ang alif dito na mayroong fatha, so ito ay A. Ang alif na mayroong kasra, so ito ay E. Yung alif na mayroong damma, so ito ay O. And then, napag-aralan na rin natin doon sa unahan, yung paggamit ng long vowels, ito yung alif na ang nakalagay na sign ay paganya, yan ay mad. So, ang pagbabasa nito ay A. Ito naman ay tulad nun, E, tapos E, pero para humaba, nilagyan natin ng ya. So, magiging E. So, yan yung long vowel natin. Yung alif, yung ya, at saka yung mad, at saka yung ya, at saka itong wow. Dito naman, O. Tapos nilagyan natin ng wow, na sign ng wow na prolong ng damma, prolong ng O, kaya yan. A, I, O. Tapos, kaya ganyan, A, I, O, di ba? Tapos meron dito yung sukun. Ano ito? Parang dugtong doon. Pero hindi ko nilagay doon kasi gusto ko yung pagkalagay ng maganda. So, yan yung tatlong A, I, O. Ito naman yung tatlong A, I, O. So, dito sa gitna, dito ko nilagay ang sukun, yung
Then, sa kanan, nilagay ko yung alif na mayroong, alif hamsa na mayroong dalawang patha. So, ang tawag nito ay tanwin. So, mayroon ka ng an. Dito naman, tulad nitong e, ngayon nilagyan ko ng dalawang kasra. So, ito ay tanwin na e. Kaya, ang basa nito ay in. Doon naman, yung ganito, yung o, then dalawa na ngayon na dhamma, dalawang o, so ang pagbasa ay on. So meron ka ng an, in, on. Tapos yung kanyang forma, ito siya sa beginning form, ito sa middle form, ito sa final form, ito pwede din siya sa final form. Yung word kanina na mahma. Dito rin, magamit mo sa word na mahma. Pero may ito naman na magamit mo dun sa word na pag naunahan siya nung non-connector letter. Tulad nung alif, dal, ra, zay, at saka waw. Pag naunahan siya ng waw, hindi mo pwede ikabit. Ito gamitin natin. Hindi yun ang gamitin natin. Itong gamitin natin. Okay? Bilis na akong magsalita. Kasi yung feelings ko, gusto ko nang matapos kaagad. Okay? So, bali, yan ang alif. Ito naman ang ba. So, dito ang ginawa ko, kung palakihin ko siya, ang ginawa ko sa isang page, ginawa ko ng 2 liter. Masyado na yan malaki. Maliit. Ito. Kung ginawa ko na siyang 2 liter, halimbawa yung ba, ayan yung ba. Ayan. So, half ng page yan. Half nung page. So, I think sa recording, medyo maliit-lit. Ano. Pero pag isosolo ko pag paliitin ko silang 2, makikita niyo silang 2. Sumusobra, ang bilis nitong mag-change. Ano, pag sumobra naman yung pagpaliit, mag-change siya. Gusto ko sana palitin para makita niyo yung 2 liter. So, actually, ganyan siya. Pag nilakihan ko ng konti, ganyan. So, yung 2 liter, ayan, sa isang page, ito yung ba at saka ta. Ayan, oh. Ba at ta. Doon naman sa another page, Jim at saka ano. Pero, lakihan ko na lang para isang page lang. Hindi ko lang siya mai-present sa inyo ng dalawang magkasama kasi pag pinaliit ko ng konti, nag-a-adjust ulit siya. So, ito yung ba. Ayan siya. Pwede ko pa siyang lakihan ng konti. Total, solo naman na page yung presentation. So, ganito ko na lang. Yan. So, yan yung ba. Ba, tulad ng alif kanina, ba, tapos ba na mayroong fatha, ba na mayroong kasra, ba na mayroong damba. Alam niyo paano pagbasa nito? Parang i-spelling mo. Ba, fatha, ba. Ibig sabihin, ito yung letter na ba, and then fatha, and then basahin mo, ba. Parang sa English, sabi mo, B, A, then basahin mo ng ba. B, A, basahin mo ng ba. Tulad nito, sabi ko, B, A, so ba. Sa Arabic, sabi natin, ba, fatha, ba. Ba, kasra, bi. Ba, damma, bu. So, ano na yun? Parang ini-spelling ko siya. Ba, fatha, ba, kasra, bi, ba, damma, bu. Ganun. So, ito naman ay, ba, fatha, alif, ba. Ba, kasra, ya, ye. Ba, damma, waw, bu. Ganon. So, ito, ba, bi, bo. Short. Ba, bi, bu, bo. Tapos ito yung sukon, yung b. Yan. Dito ko nilagay sa gitna. Then, yung 2 vowel, patha, ban. Ito naman 2 kasra, bin. Yung 2 damma, bun. 2 fatha, ban, bin, bun. Okay? Then, ayan yung hitsura ng different forms nila. Ayan. Ba, beginning form, ba, middle form, ba, final form, ba, independent form. So, itong ginawa ko na ito, the same dun sa taas kanina. Pero yung sa taas kanina, may mga example. Medyo, kung hindi mo na makakatsa, maguguluhan ka pa. Pero dito, pina-brief. Ito na yung imposible ka pa. Hindi mo pa rin maintindihan yung different form. Otherwise, go outside. Umalis ka na sa klase ko. Hindi ka rin makaintindi. Kunyari, galit na yung teacher. Kanina, ang haba-haba ng explanation doon. May mga example. Hindi ka makakuha. Ngayon, shortcut na. Pinaliit ko na. Hindi ka pa rin makakuha. Lumabas ka na. Inaantok ka pa rin. Facebook ka ng Facebook. YouTube ka ng YouTube.
Pagkatapos ngayon sa klase ko, matutulog ka, inaantok ka. Wala akong inaano ha. Wala akong mini-mention kung sino. Basta, meron dyan. Kaya gumising ka na ha, para hindi na ako salita. Ito ang after ba, yun yung tha. Ganun din, no? Ganun pa rin, no? Ta-ti, then, dapat ito ay ti. Sorry. Papalitan ko ito ha, nagkamali ako dito. Ito. Palitan ko ng kasra kasi nakadamma yan. Okay, palitan ko ng kasra. Ayan. Ta-ti-tu. Yung mga marunong gumamit ng keyboard ng Arabic, sa amin, very easy lang siya. Hindi pa rin ako masyado master dito tulad ng mga anak ko na babae at saka lalaki, talagang magagaling sila kasi dito sila pinanganak sa Qatar. Alam na niya, yung salita, hindi nga sila marunong kulang yung Tagalog nila, kulang yung Bisaya nila, kulang yung salita namin, mother tongue sa bahay. Yung Kalagan, kasi taga Davao kami, Kagan na tribo. So, ang nangyari sa kanila, yung kanilang mother tongue is Arabic kasi dito pinanganak. Simula ng kinder hanggang sa high school graduate, hanggang sa nag-college, puro Arabic. So, yung nila, pero hindi, makakaintindi sila. Later on, inshallah, pag nagsipag-uwi sa Philippines, matutunan din nila. Okay? Ang dami nang pumunta dito sa abroad, sa bansa ng Arabo na umalis ng Pilipinas, hindi marunong mag-Arabic, kulang sa Tagalog, kulang pa sa English. Pero pagdating dito na naging magaling ng English, dito na naging magaling ng Tagalog. Kasi dito Tagalog na lahat eh. Pagkasama mo Pilipino, tapos pagkasama mo foreigner, Arabic, English. Pagkasama mo naman yung mga laborer, mga cleaners, mga katulong na hindi marunong dati sa English, so mas mabilis sila natuto dito ng Arabic. Kasi amo Arabic eh. Arabo. Mashallah. Kaya ganoon din tayo. Depende sa sitwasyon ng ating trabaho, ng ating kinalalagyan, na matututo tayo doon sa salita, kung ano yun doon. Alam ba itong tao? Ta-ti-tu. Yan. Ta-ti-tu. Tan-tin-tun. Tapos t. Tapos itong beginning form, middle form, final form. Okay? Bilisan ko na lang ha. Then, ganun din ang tha. Tingnan nyo. Tha, thi, thu, tapos tan, than, thin, thun. Itong pagtrabaho ko nito, kinapipis ko doon sa ba. Pero pag change ko, hindi ko na perfect yung pag-change. So, tha. And then, lagyan natin ng dalawang kasra para maging thin. Than, thin, thun. Itong beginning form, middle form. Kita nyo? Then, proceed tayo sa gym. Ganon din. Tulad din na pag-aralan natin sa itaas kanina. Ja, ji, ju, then jan, jin, jun. Then yung sukun na ju. Itong beginning form, middle form, final form. Diba? Bilis-bilisan ko na ha. And then, ha. Ganon din ang ha. Ganon din ang ha. Ang kanina gym. Ha, hi, ho. Ha, hi, ho. Then, han, hin, hon. Then yung sukun. Then, ang beginning form, middle form, final form, at saka independent form. Okay? Then, ang ha. Ayan. Ayan yung letter na ha. Tapos, with vowel na fatha, ha, hi, ho. Then, with long vowel, ha, hi, ho. And then, yung tanwin. Ano nangyari? Ba't nawala yung dito? Tingnan natin ha. At the same time, inayos natin. So, maglagay tayo ng letter na ha. Then, lagyan natin ng tanwin na fatha. Tanwin na fatha. Then, lagyan natin ng alif kasi ganun ang rules niya. Yan. Khan. Basta tanwin na fatha, kailangan merong alif. Lahat ng letter. Maliban lang sa hamsa at saka sa tamarbuta. Hindi na nilalagyan. Pero lahat nilalagyan ng khan, khin, khon. Anong ibig sabihin ito? Baita ito. Yan, khan. Kung tingnan mo sa gym, meron na sa han. Ito rin sa gym, jan. Kailangan talaga lalagyan ng alif. Basta tanwin na fatha, kailangan may alif. Kahit ano letter from ba hanggang sa dulo. Basta tanwin na fatha, kailangan mayroong alif. Yun ang rules na. Dal, ganun din ang dal. Da, di, do. Da, di, do. And then, dan, din, dun. And then, yung d, sukun, at sa forma niya. Beginning, middle, final. Okay? Ganun naman ang dhal. The same din, no? Tha, the, thu, than, tha, the, thu.
Then dito, dan, din, dun, tapos yung sukun, and then yung forma din na tulad din ng dal. Okay? Then next, ang ra, ganun din, ra, ri, ru, ranan, ra. Ito, sorry, ito ay isa lang, hindi dalawa. Okay? Yan. Ra, ri, ru, ra, ri, ru, ra, ri, ru, ran, rin, run, tapos yung sukon. Okay. Ganun naman ang zai. Yan. Za, zi, zu, za, zi, zu, and then jan, zin, zun, and then sukun na zai, and then yung kanya mga forma. Okay. Next, sin. Sa, si, so. Sa, si, so, with long vowel. And then tanwin, san, sin, sun. Tapos yung sukon, s, ganon. Yan. Then, itong beginning, middle, final. At saka, independent. Ganun naman ang shin. Sha, shi, shu, sha, shi, shu, shan, sin, sun. And then, yung kanyang different na form. Okay? Mashallah, nag-adjust siya, pinalaki niya. Yan, sad. Ganon din ang sad, sa, si, so, then sa, si, su, and then ang letter na sad, and then san, sin, sun, tapos yung sukun. Then, ito yung kanyang different form. Okay, next, dod. Bilis-bilisan ko na lang ha. Kasi pareho lang sila. At least, nakita nyo, ganun. Lalo sa mga baguhan talaga, zero pa. Kailangan nyo talaga ito. Kaya kailangan kong mag-efforts. At kailangan nyo rin magtiyaga. Kailangan nyo rin mag-efforts, makinig. Ulit-ulitin ninyo. Itong unang daan natin ganito, hindi mo ma-perfect, pero pag naka-download siya sa video, makita nyo. Pero actually, meron dyan sa YouTube, pag sinulat pangalan ko, Homer Pagayawan, makikita mo yung Arabic. Meron dyan Arabic for Filipino. Pareho din siya. Ito rin siya. Ito na aklat. Pero yung ngayon, upgraded yung ngayon. Kasi meron akong dinagdag at saka nababasa ko yung mga comments doon. May mga nag-comments na sabi niya, ewan ko sa inyo, yan, Allah, bigyan siya ng Allah ng rewards. Sinabi niya, paano matututo yung mga estudyante? Ang bilis-bilis niya magturo. On that time, na-istorbo ako ng mga brothers na maraming umatin. Umabot yung klase ko ng 60 to 70 students. Pero, mayroon doong mga zero, mga bago, pero mayroon talaga mas marami yung mga marunong na magbasa. Mayroon ng ano. Kaya, napapasabay ako sa kanila. Napapabilis ko yung pagtuturo ko. Pero at least, nung mabasa ko yung comments na yon, so, nag-decide ako na I have to control may ano. Kasi ganun din yung pag-alimbawa, kabisado mo na napapabilis ka. Ganun din sa interview, pag in-interview ko, kung saan ka mag-apply ng opisina. Pag na-interview ka ng mga question na alam yung kasagutan, napakabilis, napakadali. Tapos very relax ka. Pero pag na-timing mo naman yung mga questions na parang hindi naman yung gagamitin sa trabaho, pero pa itinanong yung mga ganun tanong, ang hirap talaga. May hirapan ka sumagot. Ganun. Pero ganun na pagtuturo pala. Kailangan we have to adjust. Ngayon nag-a-adjust ako talaga ngayon. Na kung pwede dahan-dahan. Pero habang dinadahan-dahan ko, humahaba naman yung oras. Ito ngayon, may isang oras na. Kanina pa yung ano natin. Baka magdalawang oras na. So, tulad ng lesson 1, mahaba talaga siya. Pero yung lesson 2, lesson 3, medyo kunti-kunti na lang. Lesson 1, more than 1 hour. Pero yung next na mga lesson, 30 minutes na lang. Mayroon pang sobra 20 minutes. Pero ngayon, mahaba-haba ito. Kasi nadubli yung nilagay ko na example. Letter na dad. Da, di, du. Da, di, du. Then, dan, din, dun. Then yung dad na sukun. Then yung different form niya. Okay? Limit naman kasi baka matulad nung una kong record na lumiliit siya, hindi ko na mabantayan. Napapabayaan kong i-check. Ganun. So, next after that ay ta. So, ganun ang ta, different form ng ta. Ta-ti-tu, and then ta-ti-tu, and then yung with tanwin, tan-tin-tun, tapos yung sukon. Then ito naman yung different form. Ta-ti-tu. Ta sa beginning form, ta sa middle, ta sa final, saka ta sa independent form. Yan. Da. Pareho lang sa ta. Da, di, du, then dan, din, dun, and then yung da na sukon, and then yung different form. Diba? Litan natin ng konti para makita ng fall. Okay, yung mga brothers and sisters na
Hindi pa ila kabisado. So, itong kailangan ninyo, di ba? Yan. Kailangan nakaano siya. Nakikita sa fall. Yan. Okay? Tapos, proceed tayo sa ain. So, yan yung ain. Ito yung with fathah kasra. A-I-O. Then, A-I-O. Then, ito yung an. Ain-un. Then, sukun. Ganun. Tapos, yung different form niya. Beginning form ng ain, middle, final, then independent. Ganun naman ang ghain. Ganun din ang ghain. Ayan ang letter na ghain. Then, dito with fathah. Ga, with kasra. Gi, with damma. Gu. Ga, gi, gu. Tapos, ga, gi, gu. And then, gan, rin, gun. Tapos yung sukun na gain. Then, yung kanang different form. Beginning, middle, final. At saka independent. Next. Fa. Ayan yung letter na fa. So, fa with fatha fa. Fa kasra fi. Fa damma fu. Then, fa fi fu. Then, fan fin fun. At saka yung fa na sukun. At ito yung kanyang different form. Beginning, middle, final, and independent. Then next, qaf. Qaf na mayroong fatha. Ito. Ka, ki, ku. Then long vowel. Ka, ki, ku. And then tanwin. Kan, kin, kun. Nandun palagi ang alip po. Basta tanwin na fatha. Then yung qaf na sukun. Then different form. Beginning, middle, final. Then independent form. Then next. Patapos na inshallah. Kaf. Kaf na may kaf fatha ka, kaf kasra ki, kaf damma ku, ka ki ku. Then long vowel ka ki ku, and then kan kin kun with the tanwin, and then sukun ku, and then different form. Beginning form ng kaf, middle form, final form, and independent form. Okay, next lam. Ito yung lam. This is your lam. Then lam fatha la, lam kasra li, lam damma lu. So la li lu. Then long vowel la li lu. And then tanwin lan lin lun. Lam na sukun. And then beginning form, middle form, final form, at saka independent form. Next, mim. Ito yung mim. Pwedeng i-close mo yan, pwedeng ganyan siya. Hindi, kasi sa computer yan. Pero actually, pag sinusulat ko talaga, mayroong close siya. Circle. Hindi ko na binuo-open ng ganyan kasi sa computer yan na font eh. Sa font na ito. Pero sa another na font, nagsasarado din siya. Yung tahoma, yung kahit sa English yung tahoma, at saka sa Arabic, matataba yung kanyang katawan ng letter. Yan yung tahoma na font. Traditional Arabic, kung traditional Arabic ang gamitin, maliliit ito. Kailangan mo lakihan yung kanyang number ng font. Pero haba naman siya, pero payat. Hindi tulad nitong simplified Arabic, tumataba siya, lumalaki ho, ganun. So, ma, mi, mo. Mim, fatha ma, mim, kasra mi, mim, damma mu, ma, mi, mo. Ma, mi, mu. Ganun. Then, with tanwin, fatha, man, min, mun. Okay lang, meron yung alip po. Basta fatha na tanwin, meron talagang alip. Sa kasra wala, sa damma wala. Alip lang meron. Then, ito naman beginning form ng mim, middle ng mim, final, at saka independent form. Look. Medyo napapabilis na ako ha. Sorry doon sa mga brothers and sisters na nasa klase at saka yung nanonood. Non. Lapit tayo makatapos inshallah. Ito yung non. Then non fathana, non kasrani, non dammanu, nani, nu. Then non long vowel with long vowels. Na, ni, nu. Okay? With tanwin, nan, nin, nun. Then yung sukun. Then itong beginning form, middle form, final form, then independent form. Look. This nun. Okay? Ulit-ulitin nyo pagpanood, inshallah. Then, ha. Ito ang letter na mahirap isulat sa baguhan. Ano? Igaganon mo, oh. Ititrace mo siya para makuha mo ganyan. Pero pag nagsulat ka nito, kahit itong sa ibaba na nag-circle ng ganyan, kahit hindi siya dumikit, kung nakalimbawa ganyan ang paggagawa, ganyan, malayo, ganyan. Open ito hindi nakaano, walang problema. Yan, ganyan siya, nakaganyan eh. Pero yung pag nagsusulat ako, kami, lalo na pagtuturo, ganyan ang gagawin mo. Simula ka sa gitna, pataas ka, then gumanito ka, then mag-round ka. Pero sa computer, ganyan ang itsura niya. Yan ay sa computer.
Pero yung sa ibang font, iba rin ang itsura niya. Pero ang pinaka-standard talaga na pagtuturo namin at saka yung nakikita mo, ganyan talaga siya. Yung halimbawa, ito yung line, kailangan i-ganyan mo muna, ganyan, tapos bumaba ka ganyan, then mag-round ka. Okay, so magsarado, hindi magsarado, walang problema. So ito, ha, fatha, ha, kasra, hi, ha, dhamma, hu, ha, hi, hu. Doon naman, with long vowels, ha, hi, hu. Tapos ito, han, hin, hon, with tanwin, han, hin, hon. Pero may alip pa rin, no? Tapos yung ha na sukun. Then ito ang beginning form, middle form, final form na dalawa. At saka yung ito, ibig sabihin nito, kapag ka ang naunahan siya nung connection letter, yung pwede mong i-connect, at saka yung naunahan siya na non-connector letter. Sa connector, walang problema. Okay? So, wow, non-connector letter ito. Ayan ang wow, then wow fat hawa, wow kasrawi, wow damawu, wawi wu. Then long vowel, wawi wu. And then tanwin, one, win, wun. And then itong sukunan. May alip pa rin, no? Basta tanwin na fatha. And then itong beginning form, middle, and then final. Minsan, na ano ko, yung iba doon na, ang iba doon sa unahan ng mga na non-connector, hindi ko nalagyan ng ganito. Okay? Nilagay lang siya ng ganyan, pero hindi siya ibig sabihin na kukunik siya, pero lalapit lang siya ng ganyan. Nakita yung ibang mga letters, tingnan mo, ang next, ang ya, meron siyang talagang meron siyang connect. Pero dito, meron siyang ganyan, pero nakakabit. Ito dito naman meron, pero hindi nakakabit. Ibig sabihin, yung kanyang next na letter ay ilagay mo lang sa kanyang tabi. Yan, ganyan. So, okay. Nakita natin. Wawi wo, saka wawi wo, then one win won. And then yung wu. At saka itong mga different form. Then, I think last letter, ya. Ayan. Ayan yung ya. Ito yung ya fathaya, ya kasraye, ya damayo, ya yeyo. And then ito with long vowels, ya. Pwede rin ito, kahit walang fatha, mababasa mo rin yan ng sound na fatha kasi mayroong ya. Pero kung gusto nyo, lagyan natin yan. Kasi parang kunyari, short, dapat long. Short, then long. Short, long. Tulad niya, no? Nilagyan lang siya ng alip, kaya naging long. Ya, ye, yun, naging dalawang na yung ya. Dito isang ya lang, ye. Yun ay ye. Dito naman ay yu. Doon ay yu, kasi mayroon ng wow. Tapos ganun din sa tanwin, yan, yin, yun. Tapos sukun na ya, and then ito yung beginning, middle, final, and independent form. Alhamdulillah, natapos na natin yung pagpapaliwanag sa ating mga letters kung paano magbabago. Isusunod natin ang aralin 9. Pero dito tayo muna ihinto sa ating letter na ya, saka na ang 9. Then, alhamdulillah, natapos natin. Jazakumullah khair. Bigyan tayo ng Allah ng gantimpala sa nakakapagod. Ako, naramdaman ko talaga na sa pagpapaliwanag ay, I think, siguro nag-time kayo, mahigit na 1 oras, kumukulo na yung pakiramdam ko sa ulo ko at saka yung aking mga legs. Pero yung aking himma, yung aking ragba, yung aking, paano kita Tagalog, yung aking interest na matuto kayo, yung na makapagturo, na alam kong bibigyan tayong lahat ng Allah ng rewards, yun yung nagtutulak sa akin upang mag-efforts ako. Okay? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه